Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay mga impormasyon tungkol sa alamat. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay mga impormasyon tungkol sa alamat. Ang alamat ay isang uri ng panitikang naglalaman ng mga kwento na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng mga bagay, lugar, tao o kaganapan. Karaniwang ipinaliliwanag nito kung paano nabuo ang isang bagay o ang sanhi ng isang pangyayari sa isang makulay at kapanapanabik na paraan. Narito ang ilang mga impormasyon tungkol sa alamat. Mga katangian ng alamat. Unang katangian, sikat na kwento. Ang mga alamat ay karaniwang bahagi ng oral na tradisyon at ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Karaniwang tanyag ang mga ito sa loob ng komunidad. Kalawang katangian, pangunahing tema. Madalas, ang mga alamat ay tumatalakay sa mga tema ng pagmamahal, kabutihan at may taglay na mga aral tungkol sa moralidad. Ikatlong katangian, personifikasyon. Ang mga tauhan sa alamat ay madalas na may mga katangiang hindi pangkaraniwan, tulad ng mga Diyos, Diyosa at iba pang mga nilalang na may kapangyarihan. 4. Pagsasanib ng katotohanan at imahinasyon. Pinaghalong tunay na pangyayari at mga imahinatibong elemento ang bumubuo sa mga alamat na nagiging dahilan ng pagiging kaakit-akit ng mga kwento. Ang susunod naman ay mga layunin ng alamat. Ang unang layunin ay pagpapaliwanag. Nagsisilbi itong magpaliwanag ng pinagmulan ng mga bagay, lugar o kaganapan sa isang malikhaing paraan. Kalawang layunin ng alamat ay pagpasa ng kaalaman. Nagbibigay ito ng mahalagang aral na maaaring gamitin bilang gabay sa tamang asal at pamumuhay. Ang ikatlong layunin ng alamat ay paghubog ng kultura. Malaking bahagi ang alamat sa pagbuo ng identidad ng isang komunidad o rehiyon na mahalaga sa kanilang kultura at tradisyon. Narito ang ilang mga halimbawa ng alamat. Ang unang halimbawa ay ang alamat ng pinya. Kwento ng isang batang hindi nakinig sa kanyang ina, na naging dahilan ng pagkakaroon ng prutas na may maraming mata. Ang ikalawang halimbawa naman ay ang alamat ng bundok kanlaon. Ito ay kwento ng isang Diyosa na nagbigay buhay sa bundok. Ang ikatlong halimbawa naman ay ang alamat ng Mindanao. Isinasalaysay ang kwento ni Orang Dacula, isang higante na may kinalaman sa pagbuo ng mga isla sa Pilipinas. Sa pag-aaral ng alamat, natuto ang mga mag-aaral na bigyang halaga ang kanilang kultura at kasaysayan. Ito rin ay tumutulong sa pagpapalawak ng imahinasyon at pag-unawa sa mga aral na itinuturo ng mga kwento. Sa kabuuan, ang alamat ay isang mahalagang bahagi ng panitikan na nagpapakita ng yaman ng kulturang Pilipino at nagbibigay ng mga aral na maaaring gamitin sa araw-araw na buhay. Narito ang aking sanggunian sa PowerPoint template na ginamit ko sa buong presentasyon. Alamat, dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!
Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.